Mapag Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang patuloy na pag-iingat sa atin sa buong sanlinggo. At ngayon po tayo po yung mag-aaral ng ating Sabbath School lesson. Nasa lesson 37 na po tayo, na makikita sa Hebrews 12 verse 14 to 21. So samahan niyo po ako mga kapatid na atin po itong talakayin. So sabi dito sa unang tanong, what practical exhortation does the apostle give us? So, anong practical na tagubilin ang ibinigay sa atin ng apostol? Mababasa po natin yan sa Hebrews 12 verse 14. Sabi dyan, follow peace with all men and the holiness, without which no man shall see the Lord. So, dito, makikita natin na bilang mga Kristiyano, tagasunod ng ating Panginoon, ito yung tinagubilin sa atin ng apostol, na tinatawag tayong aktibong hanapin ang mapayapang ugnayan, hindi lang sa mga kaibigan o kapwa mananampalataya, kundi sa lahat ng tao. So, i-apply po natin dito na iwasan ang alitan, maging mapagpatawad, magpakita ng kabutihan, at maging tagapamagitan ng kapayapaan kahit sa mahihirap na sitwasyon. So, sabi pa dito, sa number 2 question, how anxious should we be for peace? So, gaano tayo dapat maging masigasig para sa kapayapaan? Sa answer po, makita sa Romans 12 verse 18. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. So, itinuturo ng Biblia na tayo ay dapat maging taos puso at sinadyang magsikap sa paghahangad ng kapayapaan. So, inaamin ni Pablo dito na maaaring hindi laging posible ang kapayapaan dahil sa mga desisyon ng iba. Ngunit kailangan nating gawin ang lahat ng ating makakaya upang ito'y makamtan. So, maging aktibo tayo sa pakikipagkasundo, iwasan ang paghihiganti, at hayaang ang pag-ibig ang maging gabay ng iyong mga kilos kahit pa mahirap o tumatanggi ang kabilang panig. So, sa Psalms 34 verse 14, depart from evil and do good, seek peace and pursue it. So, binibigyang diin ng talatang ito na ang kapayapaan ay hindi basta dumarating lang. Ito ay kailangang hanapin at habulin. So, talikuran ang kasamaan, gawin ang tama. Kasi nga, tayo mga kapatid, may mga bagay tayong nagagawa na pinagsisisihan natin. Kaya ngayon, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na talikuran natin ang kasamaan. Gawin natin ano yung makabubuti, ano ang tama na magbibigay kaluwalhatian sa ating Panginoon. At sadyang magsumikap para sa mapayapang ugnayan, kahit pa ito'y nangangailangan ng kababaang loob, tiyaga at pagsisikap. So tayong lahat tinatawag na maging matatag at masigasig sa paghahangad ng kapayapaan. So hindi ito optional o minsan-minsan lang. Ito'y bahagi ng tuwid na pamumuhay. Isang lifetime na proseso ng buhay. Ang kapayapaan ay dapat hanapin ng may pagtsatsaga, kababaang loob at determinasyon. So kailangang masigasig tayong maghanap nito na laging nakaugat sa paggawa ng mabuti. So number 3 questions mga kapatid, what else should be pursued with equal ardor? So ano pa ang dapat na pagsikapan natin ng may parehong kasigasigan? So mababasa natin yan sa Hebrews 12:14. Follow peace with all men and holiness, without which no one shall see the Lord. So dito, nabasa na po natin sa question number 2 na ito yung dalawa na kailangan nating pagsikapan ng may parehong kasigasigan at determinasyon, yung kapayapaan sa lahat ng tao at kabanalan. Kasi nga, ang mga ito ay hindi optional para sa isang mananampalataya. Ito ay mahalagang tanda ng isang buhay na tunay na lumalakad kasama ang Diyos. Kasi ninanais ng Panginoon bawat isa sa atin na magkaroon ng kabanalan sa buhay. So binibigyang diin din dito ang natalata na kung walang kabanalan, walang sinuman ang makakakita sa ating Panginoon na nagpapakita ng kahalagahan nito gaya ng kapayapaan. So dito pa lang sa mundo, ninanais na ng Panginoon na tayo mapabanal. So nasa proseso po ang lahat ng ating pagsisikap. Nakikita ng Panginoon ng ating mga puso kung tayo ba'y sincero sa pagbuo ng karakter into eternity. Kaya nga sabi dyan na ang kabanalan natin ay dapat hangarin. Ang kabanalan ng ating Panginoon ay dapat hangarin natin at pagsikapan ng may parehong sigasig
tulad ng paghahangad natin ng kapayapaan. So, how necessary is holiness to us? So, gaano kahalaga ang kabanalan sa atin? So, lubos talagang mahalaga ang kabanalan, mga kapatid. Sabi pa sa Hebrews 12 verse 14, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. So, makikita natin dito na kung walang kabanalan, wala ni isang tao ang makakita sa Panginoon, hindi lamang sa hinaharap, kundi pati sa pakikipag-ugnayan sa Kanya ngayon. So, ngayon, kailangan kung hinahanap natin ang Panginoon, hinahanap din natin ang kapayapaan at Kanyang kabanalan. Dahil ang kabanalan ay hindi optional. Yun na nga, sabi kanina sa ating pag-aaral. Kundi isang kailangan para sa sinuwang nagnanais na tunay na makakalapit at makakasama ng Diyos. So, sabi sa question number 5, against what should we diligently guard? So, laban saan tayo dapat maging masigasig sa pagbabantay? So, ayon sa Hebrews 12 verse 15, kailangan nating mag-ingat ng mabuti laban sa dalawang bagay. So, sabi dyan, looking diligently, lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. So, ano nga tong dalawang bagay na dapat nating mabantayan at masigasing nating mabantayan? Sabi dyan, yung una, ang hindi pagtanggap sa biyaya ng Diyos. So, mag-iingat tayo, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Panginoon, looking diligently, lest any man fail of the grace of God. Kasi nga, dapat nating ingatan na huwag mawala ng biyaya na ibinibigay ng Diyos o masasayang yung mga biyaya na ating natatanggap sa araw-araw. Maaring mangyari ito kapag tayo ay naging tamad, hindi pinapansin ang salita ng Diyos, o hindi tinatanggap ang kanyang pagpapatawad at pagmamahal. So sa araw-araw, pagising natin sa umaga, mga kapatid, binibigyan tayo ng Panginoon ng paalala at gabay na ano yung dapat nating gawin. Sa umaga pa lang, kailangan nating ihingi sa Panginoon ang proteksyon at pagpasalamat tayo sa Kanya, papuri at pasasalamat ang ialay natin sa Kanya. So ninanais din ng Panginoon na tayo ay maging mapagpakumbaba bukas at magpasalamat sa biyaya ng Diyos sa iyong buhay. So mag-ingat na laging maghanap ng Kanyang presensya sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng Biblia at pagsunod. So ito yung ang pangalawa pang dapat nating babantayan sa verse na ito, ang ugat ng kapaitan. 'Di ba kapag hinayaan natin na sumibol sa ating mga puso ang inggit, ang selos, ang galit. Dahil ang mga kapaitan, dahil ito yung madaling mag-ugat sa ating mga puso, kadalasan dulot ng hindi pagpapatawad, galit o hindi pagkakasunduan. Sa maliliit na bagay, inaaway-away pa. So maaring magdulot ito ng espiritual na pinsala, hindi lang sa atin kundi pati sa ibang tao sa paligid natin. Kaya kailangang mag-ingat tayo, mga kapatid, maging mabilis sa pagpapatawad tayo. Dapat maghanap ng kasunduan at bitawan ang mga negatibong damdamin na maaaring magbunga ng kapaitan. Ingatan ang ating puso na huwag mag-ugat ng sama ng loob. So, kailangan nating mag-ingat laban sa pagkawala ng biyaya ng Diyos at kapaitan. Pareho itong makakapinsala sa ating espiritual na buhay. Sa ating espiritual na buhay, hindi lang sa atin, kundi pati sa iba. Kaya tandaan natin to, mga kapatid, ha. So sabi dyan sa question number 6, give an instance of such bitterness as is referred to. So magbigay tayo ng isang halimbawa na gaanong kapaitan na tinutukoy dito. So sabi sa answer number 6, instance of bitterness referred to, Simon's bitterness was rooted in his old desire for power, influence, and self-exaltation. So mababasa natin yun sa Acts 8:18 to 23. Mahaba-habang babasahin yan. Isang halimbawa ng kapaitan na tinutukoy sa Hebrews 12 verse 5 ay makikita sa kwento ni Simon, na ang manggagaway sa mga Acts 8 verse 18 to 23. Sa kwentong ito, mga kapatid, isa-summarize na lang natin. Si Simon ay isang manggagaway mula sa Samaria. So, namangha siya sa mga himala ng mga apostol. Ngunit nais niyang bilhin ang kapangyarihan ng banal na espiritu upang makontrol at magkaroon ng impluensya sa ibang tao. So, ang ugat ng kanyang kapaitan ay ang kanyang makasariling hangarin para sa kapangyarihan at personal na kapakinabangan. So, si Pedro ay maaring pinuna siya, sinabing magsisi at manalangin upang matamo ang kapatawaran mula sa Diyos. Ipinapakita din dito na ang kapaitan ni Simon ay dulot ng hindi pagsuko
ng kanyang puso sa kalooban ng Diyos. So, dito po nakikita natin yung sistema ng isang tao kapag hindi tayo marunong magpatawad, hindi natin pinagkakaloob sa ating Panginoon yung ating mga buhay. Dahil ang kapaitan ay maaaring nagmula sa mga hindi pa nagpapagaling na hangarin, tulad ng paghahangad ng kapangyarihan at kontrol. Maaaring pumigil ito sa atin mula sa biyaya ng Diyos kapag meron tayong sama ng loob, tulad ng nangyari kay Simon Pedro na hindi niya lubos na tinanggap ang ebanghelyo at ang tunay na kapangyarihan ng banal na espiritu. So, pagsisisi ang susi upang mapalaya tayo mula sa kapaitan at makalapit tayo sa Diyos. So, babala sa atin na ang kwento ni Simon ay isang matinding babala kung paano ang kapaitan ay maaaring maghadlang sa ating relasyon sa Diyos at magpahirap sa ating espiritual na buhay. Sa question number 7, what further shows that sin is the root of bitterness to be avoided? So ano pa ang nagpapakita ang kasalanan, ang ugat ng kapaitan na dapat nating iwasan? Sa answer sa Hebrews 12 verse 16, lest there be any fornicator or profane person as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright. So ang kasalanan tulad ng pangangalunya ay pagkakaroon ng hindi nagpapahalaga sa mga banal na bagay na binanggit sa Hebrews 12 verse 16 ay ang ugat ng kapaitan dahil nagdudulot ito ng panandaliang kasiyahan ngunit nagre-resulta sa pangmatagalang sakit, pagsisisi at espiritual na pagkawala, tulad ng naranasan ni Esau nang ipagbili niya ang kanyang pagkapanganay para sa isang sandaliang pagkain. Ganito tayo minsan mga kapatid, hindi na tayo nag-iisip kung ano ang magiging resulta sa kinabukasan, kaya minsan ang ating iniisip yung pangayon lang. Hindi na natin, wala na tayong pakialam sa mga bagay na mangyayari sa susunod na araw dahil ang ating atensyon ay ngayon lang. Kaya isa itong paalala sa atin ng Panginoon na anuman yung magiging resulta, nawa ay maging mapagbantay tayo. Huwag nating pahintulutan na mangyayari ngayon, baka bukas ay magsisi pa tayo. Yung mga bagay na maaari nating pagsisisihan sa kinabukasan, wag na nating gawin o wag nating pahintulutan na mangyari ngayon sa ating kapanahunan. After Esau, number 8 question, after Esau had sold his birthright, what could he not do? So, pagkatapos na mabenta ni Esau yung kanyang pagkapanganay, ano pa yung hindi niya nagawa? So, sabi pa dyan sa Hebrews 12 verse 17, for you know how that afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected, for he found no place of repentance, though he sought it carefully with tears. So, ito po yung aral para sa atin. Sa verse na ito, mag-ingat sa mga padalos-dalos na desisyon. Tulad ni Esau, maaari tayong gumawa ng mga desisyon na hinihimok ng pansamantalang mga pagnanasa, ngunit ang mga resulta ay maaaring hindi mabago at magdulot ito ng pangmatagalang epekto. So, ang pagsisisi ay kailangan gawin agad. Dapat tayong magsisi agad bago pa maging huli. Kaya nga 'di ba ang mundo kapag nagsasabi na ang pagsisisi ay nasa huli, ngunit sa Panginoon ninanais niya habang hindi pa huli ang lahat, kailangan tayong magsisi. May mga pagkakataon tayo na ang mga pagkakataon para sa pagbabalik loob ay lumipas na at hindi na natin maibabalik ang mga pagkakamaling nagawa. So wag na po nating pahintulutan na mangyari pa ang mga nangyari noon. Kaya ngayon pa lang mga kapatid, isipin na natin anong magiging resulta kung ito yung gagawin ko. Ipanalangin natin sa Panginoon na ito yung desisyon ko, ito yung plano ko. Ano ang kalooban mo, Panginoon? Dahil ang pagpapala ng Diyos ay mahalaga, dapat pahalagahan natin ang mga pagpapala ng Diyos at hindi ito ipagwalang bahala. Tulad ng ginawa ni Esau, ang kanyang hindi pagpapahalaga sa pagpapala ay nagdulot ng matinding pagkalugi. Kaya mga kapatid, tandaan natin, sa story ni Esau, pagkatapos niyang ipagbili ang kanyang pagkapanganay, ano ang hindi niya nagawa? Yun ang matapos maibenta ni Esau ang kanyang pagkapanganay, hindi na niya matanggap ang pagpapalang kanyang ipinagpalit. Gaano man siya nagsisi at umiyak, ang kwento ni Esau ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan natin ang ating espiritual na mana at ang paggawa ng matatalinong desisyon na may pang matagalang epekto sa ating buhay. So nawa
bigyan natin ng pansin sa ating mga sarili ang story ni Iso para hindi tayo magsisi. Ito pala yung bagay na hindi niya na matanggap once na binenta mo na ang iyong pagpapala. Number 9 question, show how in selling his birthright, Iso proved himself to be a profane scorner. Sinasabi dyan, note, lest there be any fornicator or profane person as Iso, who for one morsel of meat sold his birthright. We do not read that Iso was a fornicator, and the text does not necessarily imply that he was. The warning is against fornicators or profane persons such as Iso. That Iso was a profane person, a scorner, a rejecter of the faith of his father, will be apparent to one who closely studies the record in Genesis. The birthright carried with it the blessing to Abraham and Isaac. So, pinapakita ni Iso kung paano siya naging isang yung tinatawag na profane scorner nang nagbili niya ang kanyang birthright. So, pinakita kung paano sa pagbebenta ni Iso ng kanyang pagkapanganay, pinatunayan niyang siya ay isang lapastangang mapanlimbak. Yung tinatawag na profane scorner, mga kapatid. So, tandaan natin, huwag sanang magkaroon ng sinumang mandaraya na tao tulad ni Iso na dahil lamang o dinadayan natin ang ating mga sarili dahil lamang sa isang piraso ng pagkain na ipinagbili ang kanyang pagpapala, ang kanyang pagkapanganay. Hindi natin nababasa na si Iso ay isang mandaraya. Tandaan natin hindi natin nababasa na si Iso ay isang mandaraya at hindi naman kinakailangang ibig sabihin ang teksto na siya ay isa ang babala ay laban sa mga mandaraya o profaning tao o mandarayang tao tulad ni Iso, na si Iso ay isang mandarayang tao, isang tagasaway, isang tumanggi sa pananampalataya. Ito pa lang si Iso ay tumanggi sa pananampalataya ng kanyang ama. Ang maging malinaw sa atin na sinumang mag-aaral ng mabuti sa kasaysayan sa aklat ng Genesis, ang kanyang pagkapanganay ay may kasamang mga pagpapala kay Abraham and Isaac. Sa number 10 question, to what does the apostle say we have not come? So, sa anong sinabi ng apostol na hindi tayo lumapit? Sa answer in Hebrews 12:18-21, the apostle says we have not come to a terrifying physical experience like the Israelites did at Mount Sinai. So ito ay tumutukoy sa bundok ng Sinai kung saan tinanggap ng mga Israelita ang kautusan at napuno sila ng matinding takot dahil sa napakalakas na presensya ng Diyos. So binibigyang diin ng apostol na ang mga mananampalataya sa ilalim ng bagong tipan ay hindi na lumalapit sa ganitong nakakatakot at pisikal na karanasan. Sa halip sa mga sumusunod na talata sa Hebrews 12:22-24, inihahambing niya dito na sa kung saan lumalapit ang mga mananampalataya ngayon sa bundok ng Sion, ang makalangit na Jerusalem, isang lugar ng kagalakan, biyaya at espiritual na pakikisama. Sa question number 11, what mount was it that burned with fire and was enshrouded with darkness and shaken by tempest? So anong bundok ang nagliliyab sa apoy, nababalutan ng kadiliman at niyayanig ng unos? Saan answer, the mountain described in Exodus 19 verse 16-18 and Deuteronomy 4:11, the one that burned with fire was covered in darkness and shaken by a storm is Mount Sinai. So madali lang pong sagot. Ang Mount Sinai po ang nilaliwanag na nababalutan ng kadiliman at niyayanig ng unos at nagliliyab na apoy. Sa question number 12, what was the occasion? So ano nga yung okasyon during yun na pangyayari? Sa mababasa natin, the occasions described in Deuteronomy 4:11-12 and 5:22 was when God gave the 10 commandments to the Israelites at Mount Sinai, also called Horeb. So ito na po yung pangyayari during sa pangyayaring nagliliyab na apoy, mga kapatid. When the Lord spoke the law, question number 13, what did the people say? So nung salita ng Panginoon,
nung ibinigay ng Panginoon ang kautusan o sinalita niya ang kautusan, ano ang sinabi ng mga tao sa Hebrews 12 verse 15, looking diligently lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. So binalik-balik lang natin itong na text. Sinasabi na mag-ingat tayo ng mabuti upang walang sinuman ang mawala ng biyaya ng Diyos. Huwag nating pahintulutan na masasayang ang ating mga pagpapala na binigay sa atin ng Panginoon. Ito po yung mga sinasabi ng mga tao doon. Did the Lord speak anymore? Sa Deuteronomy 5:22, after proclaiming the 10 commandments, God stopped speaking, wrote the commandments on 2 stone tablets and gave them to Moses. So wala na po siyang sinabi. Wala na pong sinabing iba ang ating Panginoon. So question number 15, what was indicated by the terrible sights and sounds which overwhelmed the people when the law was spoken? So ano ang mga pahiwatig ng mga o ano yung mga ipinapahiwatig ng mga nakakatakot na tanawin at tunog na bumighani sa mga tao during na ipahayag ang kautusan? Sinasabi dito sa notes na the terrible phenomena that accompanied the giving of the law indicated the majesty and the inflexibility of the law, which could not spare an offender. The terror which struck the hearts of the people was some of the same terror which the wicked will feel when they are brought face to face with that law as it shines forth from heaven at the last days. So dito makikita natin na yung mga kakilakilabot na pangyayaring kasabay ng pagbibigay ng kautusan sa kanila sa mga Israelites ay nagpapahiwatig ng kadakilaan na hindi makakapalampas sa sinumang nagkasala. So yung pagkakataon na yun tumama sa puso ng mga tao noon at kapareho ng sindak o ng mga masasama kapag hinarap sila sa kautusan sa harap ng Diyos sa huling araw, habang ito'y nagniningning mula sa langit. So, dito pa lang sa question number 15, tandaan natin na gaano tayo minahal ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng mga paalala at kautusan na dapat nating sundin. Kaya wag nawa nating sayangin ang biyaya na binigay niya sa atin. Pangalagaan po natin ang bawat kalooban niya, ang bawat kautusan, mga salita niya na dapat nating panghawakan sa mga huling araw. Sa question number 16, why are we not come to that mount? So, bakit ba na hindi tayo lalapit sa bundok na iyon? Sabi sa note na, in the giving of the law, we have a vivid representation of the fact that by the deeds of the law, there shall no flesh be justified. We are not come to Mount Sinai, that is to the law from Sinai, to find our inheritance, because the inheritance is not of the law, but of promise. The inheritance is for the righteous, and righteousness does not come by the law, but by the faith of Jesus Christ. So, tingnan natin yung tala na ito na sa pagbibigay ng kautusan, mayroon tayong malinaw na representasyon ng katotohanan na sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman ang maaaring ituring na matuwid. Hindi tayo lalapit sa bundok ng Sinai. Ito yung sinasabi na hindi tayo, bakit hindi tayo lalapit doon? Dahil ibig sabihin, hindi tayo dumaan sa kautusan mula sa Sinai upang hanapin natin ang ating mana, dahil ang pamana ay hindi mula sa kautusan kundi mula sa pangako ng Panginoon. Ang pamana ay para sa mga matutuwid at ang katwiran ay hindi nakukuha sa kautusan kundi sa pamananampalataya natin sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga magkasabay po yan yung kautusan at ang biyaya. Ibinigay sa atin ng Panginoon ang kautusan para malaman natin saan tayo nagkasala. At sa pamamagitan ng biyaya at pananampalataya sa atin ng ating pananampalataya natin sa ating Panginoon, doon natin masisikapin na baguhin ang ating mga sarili. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo ay magiging gaya ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, nais ng Diyos na tayo mapabanal, hindi lang sa ating mga salita, kundi sa ating mga gawa. Kaya kailangan ng ating pananampalataya ay lumago, manalangin tayo sa Panginoon, maging mapagpakumbabang lalapit sa Kanya, at gawin natin ano yung dapat nating magagawa sa Kanyang kalooban. Kaya dito po nagtatapos ang ating Sabbath School. Marami po tayong natutunan regarding po dito
na ang ating Panginoon ay nagnanais na hanapin siya ng may kabanalan ng ating buong puso. At sa mga oras na ito, I know na marami po tayong makukuha na lesson. Nawa ito'y tumatak sa ating puso't isipan. At inaanyayahan ko po ang lahat kung sino po ang nais na magdagdag sa ating napag-aralan. Muli, happy Sabbath po sa ating lahat.